Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon po ay mag-share ako ng aking mga openings, especially mula nung ako'y bata pa hanggang sa nakuha ko ang National Master title, FIDE Master at hanggang sa ngayon na International Master na sa awa ng Diyos. Ano ba yung mga paboritong openings si Coach Nava? Yan ang isi-share ko sa inyo ngayon. Sa white side muna tayo. D4 talaga ang paborito ko nung ako'y bata pa. Kasi sabi kasi ni Kasparov to mas malawak ang D4 kumpara sa E4. Kinalakihan ko kasi Kasparov Kaya sumusunod ako sa mga pet lines niya or pet openings. Unahin muna natin yung D5 mga kamatyas. C4 ang sinusunod ko dyan. At syempre sa D4, D5, after C4 Gambit, syempre unahin natin yung pinakamababaw na pwedeng gawin ng black. Yung tanggapin ang Gambit. Kung tawagin yan ay Queen's Gambit accepted. Marami na akong tinira dito. Nung bata pa ako, tumitira ako Knight F3, tumitira ako ng Knight C3, tapos bandang huli, itinira ko na yung E3. Bakit? Ano ba ang mga naging problema ko dito? Hindi naman siya problema, no? Talagang naging problema ko lang as in parang nahihirapan lang talaga ako. Dahil sa kakulangan sa preparasyon, maaaring ganun. Knight C3 sinusunod ko nung bata ako dyan. Kaso ang problema dito, tinitirahan ako ng A6. Yan ang ayokong linya dyan Yung tipong patitigasin yung C4 at ayaw pabawi. Ang gagawin ko naman dito dahil, di ba, kapansin-pansin, magbi-B5 na yan. Nag-E4 naman ako para pigilan ang B5. Tapos magda Knight C6. Ayan yan ang nakakainis sa part dito. O di, magda Knight F3 ako. Didepensahan ko yung D4. Tapos mag-E5. Yan. Yan ang naging problema ko nung bata ako na parang annoying, nakakairita. Na himbis na malaya akong mabawi yung pawn gambit sa C4, nililigalig agad ako ng napakaaga. O kaya dito, gulong-gulo na ako. Madalas ginagawa ko nung bata ako, nagdi-D5 ako, tapos magda Knight A5. Talagang ayaw ibigay yung pawn sa C4, tapos natakawan pa ako. Knight takes E5, nagbi-bishop D6. O, limbawa, Knight F3 balik, tapos Knight F6. Na tipong parang feeling ko, nabawi ko yung isang pawn, relax na ako. O, castling. Kaso ang problema nito, di Bishop E2, magka-castling na rin ako. Lagi siyang merong tempo na kailangang intindihin. Di halimbawa, yan, naiirita ako. Di halimbawa, magku-queen C2 ako, di depensahan ko yan. May Knight takes E4 na. Yan ang mga naengkwentro kong problema nung ako'y bata pa. Wala namang problema sa iba. Kasi, halimbawa, medyo mahina pa or less experience pa kalaban, walang problema. Kaso pag na-encounter mo yung mga master, ayan na. Diyan mo na mararamdaman ang mapapaluha ka ng wala sa panahon. Ayan, kakapturin, babawiin kasi nakapin. Pag nag-queen D1, magda Knight B3, tapos, iiwas, Rook A2, tapos pwede na ba itong Bishop C1? May Bishop G5 pa. Okay, matitret yun. Halimbawa, Knight takes C1, capture, tapos Bishop takes D5. Okay? Wala. Kitang-kita sa evaluation bar, ang gamit ko po ay Lee chessboard. Yan, kaya yung evaluation bar ay nasa kanan. Sa chess.com kasi ang evaluation bar nasa kaliwa. Yan ang mga na-encounter kong isa sa problema ng Queen's Gambit accepted. Ayan. Di balik tayo. May mga ganyang gulo-gulo Balik tayo, balik. Okay. Tapos, etong Knight F3 okay lang din naman. Halos pareho lang ng E3. Pero mas nagustuhan ko, mga kamatyas, yung E3 kagad. Dito kasi, protected kagad yung D4. Diba? Wala nang masyadong iintindihin ka sa D4 na E5, E5, okay lang. Kahit mag-E5. Pero, isa yan sa magulong linya, yung E5. Sa ganito, na kapag nag-E3 kagad, may tumitira ng E5. Pero ang gusto ko dito, nung bata ako, di ko makalimutan, pag E3, may nag-B5. Tapos yung kalaro ko, nakasalamin yun Nakalimutan ko na lang pangalan. Medyo payat. Ngingiti-ngiti. Kasi parang tapos bumubulong-bulong pa. Paano mababawi yan? Nung bata ako, ganun Halos nagsisimula pa lang ako sa tournament Tumitingin naman ako sa mukha niya. Siguro at that time, 11 years old lang ako noon. Bago-bago pa. Paano mababawi daw yung C4?
O di ako naman, binabasag ko yan. Pero talagang sa bahay pa lang, prepared na ako dito. O yan o. Yan ang maganda pagka sinuporta yung C4. Capturein. Ayun. So dito, kitang-kita. May Queen F3. Tapos kagad ang Torre sa A8. Ilang beses kong nagawa yan mga kamatyas at tuwang-tuwa talaga ako. Hindi ko makakalimutan yung mga mukha ng nakalaro ko dyan na especially nanalo ko. Hindi ko makalimutan kasi sino ba namang hindi makakalimot? Napakaganda ng trap na yan. Ang bilis-bilis one piece up na. Oh. Yan. Meron pang nagtanong sa akin dyan, saan galing ang queen mo? Nung bata ako. Dito po sa D1. Parang dinaya. O, balik tayo. Yan, okay? Yan ang isa sa maganda sa A3. Kapag sinuportahan, edi may ganun nga, may A4 nga, may basag. Pero ang talagang linya dito, mag-knight F6 lang. Huwag nang pansinin yung pawn sa C4. Ibabawi talaga. Ang importante naman yung developments na magigain ng black. Yan ang importante. Mag-C5 yan bago pa kawalan ang knight. O tapos, magka-castling, tapos knight C6 or A6 muna. Yan, para magbi-B5. Dito madalas kong ginagawa yung A4. Ayan. Pero dito, ang famous na nakikita ko kay Wesley, yung kumakapture dito sa C5. Queen to queen variation. Ang technique naman na ito, yung queen to queen na to, kumbaga, kailangan malalim ka sa endgame. Dapat endgame player ka dito. O tapos, ang gagawin dito, alam po dito, nagbi-B3 Knight B D2, may line na Bishop E2, aatras, tapos may mag-A3. Ayan, pero sa madaling sabi mga kamatyas, pagka ganito na maagang queen to queen, ready for ano ka na? Talagang endgame na yan Yan, pero ayoko kasi ng pa-endgame gagad, kaya nag-A4 ako para pigilan ko muna yung B5. Pero may mga linya na hindi naman kailangang pigilin yan. May linya na nagbi-Bishop B3, talagang pinoprovoke yung B5, ginaganyan. Tapos, ang purpose kaya pinapa-B5 ang black, later on, babasagin din naman yan paunti-unti. Yan ang purpose niyan. Tapos, iiritahin talaga yan na halimbawa, mag-B4, ayun, may linyang E4, ayan, at may linyang Knight B D2, tapos, para lang maipwesto yung Knight sa C4, butas yan So, medyo lugi ang black dito. Pagka ganyan. So, may ganyang line na nagbi-Bishop B3 lang. Pero ako kasi, nung panahon ni Vladimir Kramnik, kalakasan niya, A4 ang ginagawa niya dito O sabi ko, A4, Kramnik tayo. Kaya paborito kong itira yung A4 variation. O tapos, magda-Knight C6 yan para i-pressure yung pawn D4. Tapos, ito magku-Queen E2. Parang pakain lang yung pawn sa D4, di ba? 1, 2, 3. Tapos, ang depensa ko, 1, 2. Pero, magurok D1 din naman yan. Halimbawa, pag kumapture sa D4, magurok D1. Yan, ilang beses ko na-encounter sa tournament to, mga kamatyas. Tapos, yung iba naman, pinapabawi na lang, nagbi-Bishop E7. Tapos, pwede ka naman mag-Knight C3 dito. Yan, ginawa ko rin yan. Hindi naman makakapture yan kasi nakapin. Tapos, magka-castling. And then, it takes D4. Tapos, ang gagawin is Knight B4. Ayan. Ito naman ganitong position sa black, paborito ni Kasparov to, mga kamatyas. Knight B4 para mapigilan yung D5. Kasi dito, pag hindi nag-Knight B4 ang black, magdi-D5 yan. Sabog yan. Pag sumabog yan, naku, napaka-aktibo ang tutulis niyan. Kaya kailangan mag-Knight B4 dito ang black para mapigilan yung D5 ng white. Tapos ang gagawin, develop, Bishop G5. Ayan, gagawin ng black, magbi-Bishop D7. Ayan, tapos magda-Knight E5. Yan ang linya dito. Tapos magbi-Bishop C6 para talagang makontrol ang D5. Talagang ibinibigay ng black yung bishop sa knight. Halimbawa, mapag-interest ang capturein o kakapturein lang yan ng pawn. Pero ang importante dito, yung D5 ay talagang buong buo na solid, yan ay sa black. Linya talaga to. Ayan. At kung makikita nyo sa evaluation bar, halos equal lang. Okay? Ayan. Total, opening lang naman ang ating topic ngayon, mga kamatyas. Hindi na natin palalawigin pa na talagang tapos sa tapos ang laban. Hindi naman to game analysis Ano to, opening analysis, opening study. Ayan, at sinishare ko po yung aking mga personal openings na na-experience nung ako'y bata pa up to the mastery. Ayan. So, yan ang mga mga tips ko pagdating sa Queen's Gambit Accepted.
Okay? Tapos, isa pa, maidagdag ko lang, ibalik ko lang, yung E5 na sinabi ko na isa sa mga panlaban ng black pagka gusto mang irita sa D4. O yan. O dahil ang kagandahan ng E3 nakadepensa na, hindi ko naintindihin yan. Bakit ba pinapakapture ng black? Ano ba mangyayari kung capturing ng white yan? Kasi may takes, ayan, and knight C6. Okay, tapos magda knight D2 o kaya F4. O, F4, tapos magbi-bishop E6, didepensahan, tapos magka-castling sa queen side. Yan ang ayoko dyan. Kasi wala eh. Parang ikaw nga ang puti, dapat lamang ka sa developments eh. Tapos mangyari dito, yung king mo di na makakapag-castling dahil nagalaw na, eh siya makakapag-castling, tapos nakalabas pa yung dalawang pyesa. Samantalang ang puti, pawns lang ang nailabas. Abay, lugi, diga. Batanggenyo tuloy tayo ngayon, napabatangas tuloy ngayon. Oh. Abay, lugi, diga. Oh, lugi. Mga kamatsas. Kaya, yung E5, hindi pinapansin yan. Deadmahin lang yan. Capturein lang yung pawn sa C4. Ayan. Yung malawak po na mas detalyado talagang pag-aaral ng opening, yung mga malalalim na detalyado, yan po ay belong sa aking private trainings. Ayan, pwede po kayo mag-enroll sa ating RNT training program, mga kamatsas. More on openings yon. Tapos, nila-live namin at nag-upload din ako ng mga videos. Separate po yung group na yun sa Facebook. Kung gusto nyo pong mag-enroll, very affordable, talagang more on openings ang topic doon. Talagang detalyado, kompleto, mga kamatsas. Dito hindi pwedeng kompletuhin eh. Doon kasi mga lesson ko, maabot ng 1 oras, 2 oras. Opening pa lang yon, mga kamatsas. Isang opening topic pa lang yon. So dito, ang sinishare ko lang is yung ano ko lang talaga, personal openings ko lang na pinagdaanan. Ayan. Okay. Balik tayo. Tapos ang gagawin ng black dito, kakapturein yung D4 tapos e takes D4. Bakit kinakapture ng black yan? Kasi gusto ng black na magkaroon ng isolated pawn ang white. Kasi pag may isolated pawn, syempre, sakit ng ulo pa rin yan. Kasi parang pag hindi ka marunong mag-handle ng may IQP kung tawagin, babagsak yan, weak yan. Pero kung alam mo naman, papaano naman i-convert yan, maganda. Nakaka-atake yan. O, tapos gagawin dito, magda knight F6 yan. Siyempre, kailangan mag-develop. Yan. Tapos, ginagawa ko kasi dito knight F3. Yan. Tapos, simpleng nagkakasling lang ako. Pero, lately, may mga mababangis na nakakailang dito sa black. Ano yun? Ito, queen B3 ka lang. O, sundutin mo lang yung pawn F7 kagad. Iritahin mo kagad. Ano gagawin niya? O, magku-queen E7 check yan. Kailangan niyang depensahan eh. So, queen E7, check. O, tapos magda knight E2. Yun nga lang, ang drawback nito, syempre, yung queen hindi ka aya-aya dyan kasi nabablock yung dark square bishop. Pero ang gagawin naman ng black dito, magku-queen B4, check. Immediately, kailangan hulihin na yung reyna. Tandaan nyo po kung kayo ay nasa black pieces at magkaroon ng senaryo ng maagang queen to queen, pabor sa black yun. Kasi pa-in-game ka agad eh. Hindi na makakagulo at makaka-aggressive attack pa ang puti. Pabor yun. Once na ma-queen to queen mo at simpleng parang walang-wala lang equal endgame, senyalis na yon. Ikaw black, maaaring manalo ka. Kasi ang black, ma-equalize mo, senyalis na yun na po pwede mo igapang hanggang sa manalo eh. Ang white kasi, hanggat maaari slightly better kasi ikaw ang first move eh. Hanggat maaari, iwasan mo yung queen to queen kung gusto mo nang manalo. Kung in a must-win situation ka. Yan. Queen B4 check, tapos magda knight BC3. Capture, and bishop takes B3. Ayan. Di halimbawa, mag-bishop E7 dito para magka-castling na, o edi mag-castling ka din. Ayan. Yun nga lang, ang medyo maganda dito sa puti, ang dami nang na-develop and walang posibilidad na magkaroon ng baradong tubo. 'Di ba? Pag sinabing baradong tubo, yung parang ipit. Yung mga bishop, ang ganda ng tubo niyan. Tingnan nyo, talagang linaw na linaw yung diagonals niyan. Aktibo yan. Ang drawback lang na nakikita ko dito, yung isolated pawn. So, kailangan ingatan na huwag basta-basta bumagsak yan. Kasi long-term target talaga ng black yan pag may isolated pawn. Yan talaga ang tatargetin dyan. O, halimbawa, magkakasling dito ang black. O, tapos bishop F4. Develop your pieces actively as much as possible. O, yun o. Para atakihin yung pawn C7. Tapos, gagawin is halimbawa, mag C6 o knight G3. And halimbawa, mag knight BD7 dito. O, kaso may mga pangkulit-kulit na, may knight F5 na. O, ayan.
So may mga pangkulit-kulit. Knight F5, o halimbawa, mag-bishop B4, mag-bishop D6, capture, capture, hanggang sa ang gagawing technique dito ng white hanggat maaari, ma-prevent ng white ang developments na po pwedeng gawin ng black kung ikaw ang white dito. Ang goal mo naman sa black, mailabas mo ng safe, malaya ang mga pyesa mo para maganda ang latag ng forma na madedevelop mo, no? Napaka-vital talaga ng development sa opening, mga kamatsas. So dito po masasabi kong slightly better for white kasi ang nakakatakot nito sa black yung makaka-rook e1 ng puti tapos rook e7, yung mga ganun-ganon, may mga target sa f7. Ayan, tandaan nyo po, okay lang na mayroong isolated pawn. Pero ang the best na gagawa ng may isolated pawn, nagkakaroon niya ng open file or semi-open file. Yun kasi ang, sino ba nagsabi nun? Si Tarash ba yun? Sabi ni theoretician Dr. Tarash, doktor yun eh. Sabi niya, okay lang may isolated pawn, pero dapat marunong kang gumamit ng kanyang advantage. Advantage niya, nakakapag-produce yan. Kasi kaya nga isolated eh. Hiwalay na siya eh. E di ibig sabihin, hindi barado ang isa sa mga katabi na files niyan. 'Di ba? O C, yan o, semi-open. O dito talagang open file. Gamitin mo 'yon sa pamamagitan ng tore mo. Yan, mga isolated, mga double pawn, gamitin yung file sa pamamagitan ng tore para yung weak D4 or IQP mo makompensate sa ibang paraan. Hindi yung meron kang IQP tapos wala kang ginagawang paano ko kontrolin. Mali. Mali ang pagkakaroon mo ng IQP pagka ganun. Okay? Yan ang mga tips sa opening. Kung gusto mo ng maagang queen to queen, develop your pieces as much as possible. So yung queen B3 dito ay the best line. Yan. Okay. To 20 minutes na, no? Ganun ang opening study ko. Umaabot pa nga ng 1 hour eh. Minsan 2 hours pa. Kapag ka talagang didetalihin mo yung kasukasuan, mga joints ng opening, variations, mga branches, ay nako. Talagang masosolve ka. Kaya kung gusto niyo pong subukan ang ating private training program, no? Mag-message lang kayo sa Kamatsas Messenger and bibigyan namin kayo ng details how to avail the very informative opening studies. Ayan. Okay. So, isa pa po, no? Pasensya na kayo ha. Medyo mapapatagal tayo ng konti pero gusto kong i-share sa inyo yung iba pang mga openings sa paborito ko. O, dito naman sa D4, D5, yung C6 naman. Kung tawagin yan ay Slav defense. Ayan. Dito, nung ako'y bata pa, ang tinitira ko lagi, Knight C3. Yan. Tapos ang Slav kasi yung Knight F6, tapos nagda Knight F3, yan, and then ka-capture sa C4, and then mag-A4 para pigilan ng B5, tapos mag-Bishop F5, yan ang Slav defense eh. Tapos, kung gusto mo ng simple lang, E3, para babawiin mo lang yung pawn C4. Yan. Tapos, kung gusto mo naman ng medyo aggressive, o di mag-Knight E5 ka. Dalawa kasi yan eh. Pero, bago natin balikan itong main line na ito, mga kamatsas. Ayan. Ito kasi yung ayaw ko. Sa opening kasi napakahalaga po na alam nyo yung sequence sa bukana pa lang kung ano pinagkaiba. Ng Knight C3 sa Knight F3. Okay naman ang Knight C3. Kaso, nung naka-enkwentro ako ng medyo rock and roll ang depensa, nag-E5. Ang gulo, sabi ko, sakit sa ulo nito. Pero okay naman ang puti dito kung gusto mo na magulo, no? May sacrifice E5. Yan ang kaibahan ng nagda-Knight F3 ka agad, mga kamatsas. Pag nag-Knight F3 ka, ito inuna mo, wala siyang E5. Kasi naka-Knight ka na eh. May control ka na eh. Di capturing ng Knight yan. Ngayon, ano ang diferensya pag nag-Knight C3 muna? Mag-E5. Pag nag-E5, o di, libre yan. O di ka-capturein. May D4, may push. O di, nung una ko na-encounter to ng bata ako, maubos-ubos ang oras ko. Ano to? Ang gulo kagad. O, ayan. So, ginawa ng kalabang ko, nag-Queen A5 check. Ayan, pasensya na po mga kamatya sa camera ko, lumalabo eh. O, ayan o. Lumalabo, tapos yung mic yung nagiging malinaw. O. Baka kasi lumabo yung mukha ko. Ayan, lumabo nga. Sorry. O, yun. Bumalik yung aking camera.
Okay, lumabo naman yung mic ko. Yung mukha ko yung mas malinaw dapat eh. Ang pinapalinaw yung ano ko eh, mic eh. O, maya ko na i-adjust yung camera ko. Balik tayo dito sa Queen A5 check. Bishop D2, capture. Ayan, and magda Knight G3, tapos magsi C5, tapos magda Knight F3, and then Queen C7. Ayan. Na dito, napansin ko, parang Knight F6, Knight C6, ang ganda ng sentro ng black, napakaluwag ng black, spacious sa madaling sabi. Although slightly better ang white, tapos mag-E3 ang white dyan. Slightly better, no? Pero sa human nerve, parang hindi ko feel to. Hindi ko feel, mga kamatsas. Kaya dito, ay mas gusto ko yung line na Knight F3 muna para maiwasan ko yung gulo ng E5. At talagang mauuwi na sa main line. O, sa main line. Okay, capture, A4, and nag-E3 ako. Kaso, ang na-experience ko dito sa E3, wait lang mga kamatsas, i-refresh ko lang ang board kasi naglalag yung lichess ngayon. Yan. Pag A4, Bishop F5, E3. Yan. Pag E3, okay naman. Kaso ang problema, napaka-strategic na makunat. Bishop B4, magka-castling, tapos castling din, Queen E2, and Bishop G6. Ayan, para iwas tempo sa E4. Medyo nakukunatan ako dito. Parang masyadong matagal ang eksena. Ayan, kailangan. Ang black okay rin naman ang black Knight BD7, nakalabas lahat ang mga pyesa ng black. Ayan, pero okay na okay ito sa puti mga kamatsas. Di ko sinasabi or di ko dinidiscourage ang line na to na very poor for white. Okay naman to. Yun nga lang kailangan matyaga ka. Pang ano to, pang cool, pang relax variation. Yan. Tapos mag-rook D1, later on, etc. etc. Ito naman, Knight E5, masaya. Knight E5 kasi, ang gagawin dito, Knight BD7, capture, tapos mag-Queen C7 yan, tapos mag-G3. Ayan, panahon nila Morozevich, nung naglalaro pa si Morozevich, si Alexander Morozevich ng Russia. Ayan, naging sikat ito eh. Ayan, tapos may Bishop F4, tapos magda-Knight FD7, Bishop G2. Kung di ako nagkakamali, pinasikat ni Morozevich yung G5 line. Ayan. Okay, laro niya yata kay Kasparov to kung di ako nagkakamali. May panalo si Kasparov, may tabla. Yan. So, tinira din ni Kasparov yan noong araw. G5. Tapos, ang idea kasi ng G5, pag kinapture mo, malilihi sa pin, malilibre yung knight. Yan. Kaya ang gagawin dito ng white is knight E3, tapos sasabay na yan ng capture, and then knight takes F5. Ang problema dito sa line na to, napakalawak ng teorya. Yan ang naging problema ko dyan sa aking experience. Kasi nga, naging famous yan. Kahit sinong kalaro ko, kahit mababa rating, parang kabisadong kabisado. Hanggang sa dumating sa point, ayan, dito ko po, nakuha yung master level ko, na ano ko to, na overcome ko tong line na to na napakaganda, famous. Kaso ang problema, detalyado na kalaban. Kumbaga parang mga tournament players parang ano na lang, kumakain na lang ng isang platitong mani na daling-dali. Yan. Ito yung favorite line ko, yung E4. Kung tawagin ito ay Geller Gambit. Yan, nag-E4 kagad ako. Inaalaw ko ang black na tumira ng B5 para depensahan yung C4. Di nasa isip ng black, lamang ako ng isang pawn dito. Yan, nag-E5 ako ngayon. Tapos magda-Knight D5, saka ko palang babasagin pa unti-unti. Na dito, nasiyahan ako sa mga experience ko dito mga kamatsas. Nag-E6 dito, ang black. Yan, mamaya papakita ko sa inyo yung A6 na diferensya. E6, tapos kakapturing ko. Pag kinapture, bawi ko na yung isang pawn. Bawi ko na yung isang pawn, weak pa yung C4 niya. Maaaring lumamang pa ako ng isang pawn pagka ganyan ang nangyari. Kaso ang sequence, pag kinapture na itong pawn, kakapture muna siya sa Knight C3. Tapos kakapturin yung pawn, and then magda-Knight G5 ako. Yan. Kaya ako nasiyahan dito, sa isang banda, meron ding doubt. May kaba din kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin nababawi yung isang pawn sa main line mababawi mo kagad yung isang pawn pero ang rock and roll side nito, maganda mga kamatsas. Marami ako na-encounter, may nag-H6 sa akin, yung bata ako. Chop suey rice. May Knight F7, sacrifice. Di capture.
may queen F3 check. Iyon. Parang yung Queen's Gambit na pinakita ko kanina, no? Yung Queen's Gambit accepted. O, yun, no? Kuha kagad ang tore. And wins. And wines. Wala na. So, ito, na-convert ko po ito. Wala pa akong natandaan na ganitong sitwasyon na nakatabla pa ang black or natalo pa ako. Laging panalo pagka ganyan. Konting ingat na lang. Yan. Meron ako na-encounter, nagbibishop E7. Gustong paalisin yung knight. Abay, ganun din. Ganun din. Double. O, capture, queen F3 check. O, di ba? Mapapasipol ka. Sarap. Kuha yung tore. O, yung iba pa, nung bata ako, naalala ko sa mga kanto-kanto, hinihipo yung ulo ng tore. Nilalagnat. O, yan. Dito, ang tira talaga ay bishop B7. Para mapigilan yung queen F3 na paparating. Okay? Ngayon, ang tira talaga dito mga kamatyas, Queen H5, Queen G4, at Bishop E2. Nung bata pa ako, ang lagi kong ginagawa dito, ang tinetesting ko yung Queen H5, lagi akong talo. G6 tapos magku-Queen G4. Hindi ko maunawaan. Basta kulang ako sa pangunawa noon. Siyempre, less experience, bata pa eh. Na, oo, ginagawa ng mga GMs yan, pero hindi ko pa rin ma-convert eh. Parang ang tigas-tigas pa rin na bandang huli, nakaka A5, nakaka B4, hanggang sa hindi ko na nabawi yung sampon, naloko na. Yan. Pero magandang line to sa puti, marami pong theory din behind dyan. Yan. May tumitira naman na Queen G4 kagad diretso. Hindi ko rin maintindihan yan. Hanggang sa aking naging paborito ang Bishop E2. Yan. Bishop E2. Medyo nag-iba ang takbo ng kapalaran ko dito. Sa Bishop E2, ang mga na-encounter ko dito nung bata ako, yan, may kumakapture sa G2. Siyempre, libre. O, dito, umaarte pa ako. O, umaarte pa ako na, uy, parang na-touch move. Ay, medyo umaarte pa ako. Yung talagang kailangan artista ka na tipong parang hindi mo sinasadya, tawanan ka nun. Kailangan yung parang medyo nagulat ka. Effective. Kasi kumakapture sa G2. Pag kumapture na sabay, may Bishop F3 kasi. May Bishop F3. Awarding time, mga kamatyas. O, pag kinapture yung tore, kakapturein lang din ng Bishop. May Queen F3. Ayun, no? Eh, nako, nakatreat pa yung tore sa A8. Todas na. Ayan, no? Napapatagal na ako, mga kamatyas. Pasensya na po, ha. Ikakat ko na lang. Tapusin ko na lang to, ha. Masyadong matagal na yung video natin. Baka masyado kayo masarapan. Pag opening study talaga, masarap talaga yan, mga kamatyas. Kaya yan po yung aking isa sa mga private lesson talaga. So, Knight D7, Queen F3. Ayun, no? Threat yung tore, may threatening matches F7. Oh, todas. Oh, threatening matches, ano pipiliin mo? Makuha yung tore o matches na lang? O, syempre, pipiliin yung medyo lihis sa pamatchas. O, tapos, gagawin dyan, kakapturein muna yung F6. Hinay-hinay lang. Ayun pa rin naman ang threat eh. Kakapturein yun, may matchas pa rin. So, kakapturein ng knight yan. O, sabay, kakapturein na ba? O, pwede mong laro-laruin muna, pasarap-sarapin mo muna, o mag queen C6 check ka. Para pag queen D7, bago mo capturein, eh talagang naka-check pa. Eh, maswerte ka pa kung lalong talagang binigyan ka ng king E7. Matchakaw. Hindi mo nakakapturein yung tore. Yung pawn E6 na ang capturein mo, matchas pa. O, nakakapture na, matchas, matchakaw ang tawag ko dyan eh. O, matchas na matakaw kasi may kinain. Ayan mga kamatyas. O, di ba? Ganda. Kaya pag nag-bishop G2 at halimbawa, bishop naman ang capturein o di queen takes, laglag pa rin sa trap. Laglag pa rin. Yan. So, nakatuwa yung mga experience ko dati. So, bishop E2, yan, hanggang sa dumating sa level, no? Nasa master na ako, di ako nagkakamali, national master. Kalaban ko mga IMs, mga GMs. May tumitira naman ng knight C6. Yan. So, ang nagustuhan ko sa bishop E2 pag knight C6, nagbi-bishop H5 muna ako. Mauobliga yan mag G6, di ba? Sabay, bishop F3. Yan. Okay? At bakit ko pinurovoke na mag G6? Para magkaroon muna ng mga butas-butas na dark squares. Malaking bagay yan. Para pag knight E4 mo mamaya,
Bishop G5, magkaroon ng butas ang black sa king side. Ayan. Okay? At mahabang kwento mga kamatyas, pero sa dinami-dami ng mga talo ko dito, sa lines na nagku-queen h5, queen g4, yung bishop e2 ko talagang grabe. Skyrocket ang performance niyan sa akin mga kamatyas. Oo. GMs, mga tabla-tabla pero may tinalo akong GM dito. Tapos mga IMs, ayan, umiscore na rin po ako dito. Mga National Masters. Ayan. Ganda. Ganda nito. Maraming parang nangangapa sa ganito. Kaya isa po sa mga tips ko sa inyo sa opening study, dapat meron kayong, sa panahon ngayon hanggat maaari, sana meron kayong computer. And alam nyo kung paano gamitin ang computer using computer engine, opening books, databases, at kung meron kayong coach na experience talaga and expert na mag-a-advance ng mga effort na pwedeng gawin, makikinig ka na lang, why not? 'Di ba? 'Yon, mas maganda 'yon. Kaya kung gusto niyo talaga sa ating RNT opening program or opening studies, enroll po kayo mga kamatyas. Diyan si Twinks, si Queen Kwang Kwong para kayo ay i-accommodate. Okay. So, marami akong panalo dyan mga kamatyas. Kaya gusto ko yung Galer Gambit eh. Hindi kasi masyadong ginagamit yan or hindi masyadong pinag-aaralan. Lalo na ng mga slab players. Parang siguro iniisip nila parang bihira naman gawin yan eh. Yun ang masarap gamitin, yung mga bihira pero konkreto at meron ding magandang pwedeng puntahan. Yan. Oh. Ngayon, balik tayo dito. A4. Oh, last na po ito mga kamatyas. Yung diferensya ng A6 sa E6. Dito po kasi, ito gagawin. Capture, 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 and then takes. Knight G5 ulit. Yan. Tapos, threatening sacrifice, Queen F3, check, kuha yung tore. Tapos, may tumira sa akin ng Rook A7 kung di ako nagkakamali. May gumanyan sa akin. Dito naman, pagka umilag, may ganon. E6. Mapa Bishop B7, pigilan, walang E6, mag-E6 na ang white. Yun ang diferensya ng E6 kagad ang black versus A6, mga kamatyas. May diferensya eh. Okay? Pag naka-E6 na yan, balik tayo sa aking na-encounter dati. E6, halimbawa, capturing ng pawn. Paano yan, coach? Libre. Di mag-queen F3 ka. Yun may check ka na ngayon sa F7. May knight F7 ka pa. Saan ka pa? Wala na. Pagka ganyan, kumbaga sa boxing, delirio na yan mga kamatyas. Hilo na ang black dyan. Konting uppercut and hook. Babagsak na yan. Yan. Ngayon, pag nag-bishop B7, balik tayo E6. Yun lang naman ang diferensya. Na dito, very annoying talaga. Kasi, pag kinapture yan, knight takes E6, halimbawa mag-queen D6, mag-D5. Suportahan. Coach, capture yan libre. May queen takes D5. Libre yan, coach. May knight C7, double. Okay? Tubong lugaw. Lamang na. Balik tayo. So, pagka nakaganito, nakaporma ng ganyan, D5, halimbawa, tuloy natin konti, knight D7, bishop F4, todas. Knight C7, next move. Okay? Yan. So, marami pa akong gustong i-share sa inyo, mga kamatyas, sa mga aking na-encounter. So, siguro episode 1 ito. Tagal aabot talaga tayo ng 30 minutes mahigit o baka mag-isang oras pa tayo pag i-share ko sa inyo yung mga openings sa pinagdaanan ko from the complications, struggle ako hanggang sa naremedyohan ko, nagamit ko ng marami sa mga dumating na experience ko, mga panahon na pinagdaanan ko bago ko nakuha yung National Master, FIDE Master. Meron kasing opening progress talaga yan, mga kamatyas. Kahit kayo, meron din yan. Na unti-unti yung nahihilot na ito pala mas bagay sa akin, ito pala mas maganda, mas masaya ako dito. So, unti-unti yan. Hanggang dito muna mga kamatyas. Sana po nag-enjoy kayo at natuto kayo sa aking simple opening tips. My personal favorite openings. Naka-Queen's Gambit accepted tayo and Slav. Ayan. Susunod ko na lang yung iba against King's Indian, Dutch, Budapest, Benoni. Marami pa akong ma-share sa inyo ng mga favorite openings ko, mga kamatyas. Kung nagustuhan nyo po ang lesson na ito, please put thumbs up. Tapos sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo po. Share nyo po mga kamatyas. And then kung may lumabas na ads, i-run nyo lang. Malaking tulong na yan sa YouTube channel natin. Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta. Maraming salamat mga kamatyas. God bless po sa inyong lahat.